Sinundo nga ako nila Marcy Femi dahil nagkaayaan kaming magpamper naman dito sa Lady Lash Brows and Skin Studio located at Old Santa Rita, San Miguel, Bulacan. Matagal-tagal na din kasi yung huli kong punta ng salon spa dahil puro home service na lang ako kapag ka nagpapalinis ng kuko. Pagdating namin dito ay nagsulat muna kami sa logbook nila. Napaka-relaxing nitong studio nila kaya naman talagang masusulit ang pamper time. Napakadami din nilang quality service na ino-offer na talaga namang binabalik-balikan ng mga customers. Nauna na nga sinalang si Marcy at lash lift ang pinagawa niya sa pilik mata niya. Sana all, 'di ba? Ako naman eto namili na ng eyelash extension at natural 2D 10 inches yung napili ko para naman hindi masyadong over sa mata ko. Sobrang liit lang kasi talaga ng mata ko at hindi talaga tayo biniyayaan ng maganda at mapilantik na pilik mata. Nagsimula na nga din sa akin at nilinis muna syempre ang pilik mata. Halos isang oras din yung pag-eyelash extension at in fairness ang sarap mahiga sa bed nila at hindi nangalay ang buntis. Napakagaan din ang kamay ng lash tech nila kaya halos wala talaga akong maramdaman na may ginagalaw sa pilik mata ko. Hindi ka din makakaramdam ng inip dahil napakabait at masarap makakakwentuhan lahat ng staff nila. Nang mga oras na yan, akala ko talaga hindi pa tapos dahil sobrang gaan lang talaga ng mata ko na parang walang nilagay kaya nagulat ako na tapos na pala. O diba? Pak! Sino ka dyan? Sobrang nagustuhan ko talaga yung naging result dahil parang natural lashes lang siya. Hindi halatang eyelash extension, 'di ba? Wala din ako naramdaman na kahit katiting na hapde at hindi rin namula ang mata ko pagkatapos. Nagpa-pedicure at manicure na nga din pala ako pero cleaning lang dahil may nakasked na ako nail extension sa nag-home service sa amin. Pero meron din naman sila dito at yun naman ang itatry natin sa susunod. Thank you so much Lady Lash Brows and Skin Studio. Thank you din sa mga nail tech, lash tech at kay Mayora. Inabot na nga kami ng gabi kaya naman dumaan muna kami dito sa Tianggian para bumili ng pasalubong sa mga bata. Kinabukasan naman ay nagpa-home service na nga ako para sa nail extension. Syempre, magja-gender reveal kaya dapat nails ready din ang buntis. Huwag kayong mag-alala dahil okay na okay lang daw sa buntis ang mga ganito. Sobrang hina lang ng UV nito kaya walang dapat ipag-alala. Ombre na pink at blue nga pala ang napili ko na base nail polish para saktong-sakto sa gender reveal. Ang galing talaga nitong nail tech na nag-home service sa amin dahil nakukuha niya talaga lahat ng peg designs namin. At hindi pwedeng mawala ang mga rhinestones at anik-anik na ilalagay sa kuko. At ito na nga ang final look ng aking nails. Diba? Napaka-pretty. Napakasarap na naman tuloy mag-unboxing nito. At hindi lang maganda yan dahil napakatibay din. Kaya sa mga may gusto din, message na lang kayo sa FB page na. Etong mga halaman, bulaklak at lalong-lalo na itong mga bunga ng bayabas namin ang pinupuntirya ng mga bubuyog. Sobrang hilig ni Gio sa bayabas at hindi na kami makakuha ng bunga na walang kagat ng bubuyog. Kaya eto, tumanap na ako ng gamit para iwas bubuyog. Inassemble ko na nga agad tong lagayan kung saan matatrap yung mga insekto ng mga halaman. Napakadali lang din naman niyang buuin. Eto nga pala yung attractant na pupuntahan ng mga bubuyog. Isang buong attractant na nga agad yung sinaling ko dito sa may bilog. Tignan nyo naman na nagsasalin pa lang ako ay may lumalapit na agad na insekto dito sa kakaunting natapon. Sinabit ko na din dito sa bakod tong trap at nagsisimula ng lumapit ng mga fruit flies. Sasaglit ko pa lang nga na ilagay ay may mga nahuli na agad. Mamamatay nga din pala yung mga fruit flies kaya kapag medyo madami na o puno na ay pwede nyo nang itapon. Napakamura nga lang pala nito at tamang-tama to sa mga may tanim na prutas para mabawas-bawasan ng mga fruit flies na kumakain ng bunga. O, alam nyo na ha, link na sa comment section.